Merong ganitong sinabi ang Diyos sa pagluluto. Basa. Punta tayo sa kitchen. Sabi ng Diyos sa mga lingkod niyang Israel, huwag mong lulutuin yung kambing sa gatas ng nanay niya. Matagal ng panahon nakasulat sa Biblia eh. Hindi naiintindihan ng marami kahulugan nun eh. Bakit gano'n? Bakit bawal lutuin yung kambing sa gatas ng ina niya? Ano naman ang masama? Samantalang ang sarap-sarap nung lengua con salsa blanca. Diba? Nakatingin na kayo noon? Lengua con salsa blanca. Yung dila na may white sauce. Diba? Ang white sauce, nilalagyan nyo ng Nestle cream at saka gatas. Yung dila ng baka, okay, dila ng baboy. Masarap po yun. Pag natikman ko yung luto ko nung makakalimutan nyo sandali, biyenan nyo. Doon sa luto ko na yun. Ngayon, bawal pala ng Diyos yun na lutuin yung karni ng kambing sa gatas ng nanay niya. Sa Israel. Ano reason? Alam nyo nung araw, naniniwala ang tao sa Diyos, basta sinabi ng Diyos, hindi na sila nagtatanong. Sabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng baboy, karumal-dumal sa inyo. Kakainin nyo, ito lang, baka. Yung ngumunguya, may biyak ang paa, yun, makakain nyo. May biyak ang paa, parang baboy, biyak ang paa. Hindi naman ngumunguya, ngumangasag, bawal yan. Hindi alam ng mga tao ngayon, ang kahulugan ng mga bawal na yun. Alam nyo ngayon, natuklasan ng siyensya, tama. Alin ang tama? Ito. Yung gatas, alam niyo yung gatas nakukurta, di ba? Hindi po ba alam niyo yung salitang kurta? Nagka-curdle ang gatas, nakukurta. Yung palang gatas, hindi matutunaw sa tiyan ng tao kung hindi muna makukurta. Kaya kailangan, pag uminom ka ng gatas, para matunaw yon, ma-digest, makukurta muna siya ron. Makukurta, magka-curd. Ngayon, kung kakain ka ng gatas, tapos kakain ka pa ng karne, may kasamang karne, magkakahalo sila. Hindi magkakasabay ng pagkatunaw o pagka-digest. Kasi maghihintay pa yung gatas na siya'y makurta bago siya matunaw. Mauuna ngayon tunawin yung karne kung sinabayan mo ng karne. Ngayon, yung chemical reaction ng pagtunaw ng karne, kakontra naman ng chemical reaction sa pagtunaw ng gatas. Kaya, imbis na magkaroon ng digestion sa tiyan mo, ang mangyayari, putrefaction. Ang tawag ko ron. Imbis digestion, putrefaction ang mangyayari sa iyong tiyan. Magkakontra ang chemical reaction at ang digestive enzymes na kailangan, magkakakontra. Imbis na yan ay matunaw at mapakinabangan ng katawan mo, nagiging lason sa loob. Nagkakaroon ng putrefaction, pagkabulok, at magiging lason. Ayun. Ano po ibig kong sabihin, mga kababayan? Baka sabihin nyo, nalalayo na tayo sa pinag-uusapan natin. Naniniwala kayo, may tae, hindi mabaho. May tae, hindi mabaho. Yung bata, pagka ang pinapadodo nyo pa lang sa gatas nyo, wala siyang ibang kinakain. Gatas lang, hindi mabaho tae. Bearable, tolerable ang amoy. Pero pag kung ano nga pinagpapapakain nyo sa bata, sama-sama na hindi na magkakabagay, mabaho. Parang tae ng matandang tao na kung ano-ano pinagsama, mabaho na. Kasi, imbis ma-digest, nagkaroon ng putrefaction. Nagkaroon ng pagkabulok. Dapat ang pagkain huwag mabulok. Matanggap ng katawang hindi bulok, ma-digest, matunaw, madala sa mga bahagi ng katawan natin ng hindi bulok. Pagka pinagsabay mo pala yung gatas at saka yung karne, imbis digestion, putrefaction. Yan ang natuklasan ngayon ng siyensya. Tama ang Diyos, oh. Huwag mong iluluto ang karni ng kambing sa gatas ng nanay niya. Ayaw ng Diyos pagsamahin ng karne at gatas. Kasi magkakaroon ng magkakontrang chemical reaction sa digestive system natin. O, yan. Parang ganito, para maintindihan nyo. Ngayon ho, may bagong siyensya. Yung siyensya ng tropology. Siyensya ng tamang kombinasyon ng pagkain. O, tamang kombinasyon ng pagkain. Ang magkatama palang kombinasyon ganito. Kakain ka ng karne, huwag kang kakain kanin. O tinapay, wag. Ang ikulam mo sa karne, gulay. Tutulong yung gulay na tunawin yung karne. Samantalang pag sinamahan mo ng kanin, tutulong yung kanin na mabulok yung karne sa tiyan mo.
Eh, yun ang nakagawian natin. Paano mo pambabaguhin yun? Ha? Hindi ba tayo pag kumain ng kanin, dapat may karni, may kanin? Wala naman lasa yung puro karni lang lalamunin mo. Masarap may kanin. Oh. Eh, ang natutunan natin, mali. Pero nung araw, nasa Biblia na, sabi ng Diyos, kakanin mo ang karni sa gabi, sa umaga ang tinapay. Kita mo, magkahiwalay. Oh. Sipin nyo, mga kababayan. Sabi ng Diyos, kakainin mo yung baka, pwede mong kainin ng baka, bawal ang baboy sa kanila. Sabi ng Diyos, marumi. Man, natuklasan ng siyensya, talaga palang ang baboy, maraming daladalang sakit. Yung taba ng baboy, pag hindi naluto ng gusto, meron doon mikrobyo na panggagalingan ng hepatitis, jaundice, pagliit ng atay. Ha? Kaya ayaw palang ipakain ng Diyos sa Israel ang baboy. Ngayon pwede na dahil alam naman ng Diyos, matutuklasan na ng siyensya yan eh. Pero nung araw, bawal. Ang kakainin lang nila, baka, manok, mga pwedeng kainin, nakasulat. Kaya lang, ang sabi ng Diyos, huwag mong ilulutong may sabaw.